Una po sa ating mga balita at bilang selebrasyon po sa ika-28 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, patuloy po ang pagbisita ni Pangulong Aquino sa mga lugar na sinalanta ng bagyo at ng lindol. Ngayong araw, ang Pangulo ay nasa Katiil, Davao Oriental na siya naman tinamaan ng bagyong Pablo noong 2011. Bibisita rin po ang Pangulo sa Bohol na niyanig naman po ng magnitude 7.2 na lindol noong Oktubre 2013. Bukod po sa mga nabanggit, magtutungo rin po ang Pangulo sa lalawigan ng Cebu bukas para po pangunahan ng pagsasadula ng salubungan sa pagitan po ng mga sundalo at sibilyan noong 1986. Mula po sa Cebu, bibisita rin po ang Pangulo sa Bantayan Island, Giwan, Eastern Samar at Tanawan, Leyte na hinagupit ng bagyong Yolanda nito lamang pong Nobyembre 2013. At nasa Katiil, Davao Oriental po ang aming kasamang si George Bandola para bigyan po tayo ng detalye kaugnay po ng naging aktibidad ng Pangulo doon. George, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Kirby. Katatapos-tapos lamang ng pagdating nitong si Pangulong Benigno S. Aquino III dito naman po sa bayan ng Katiil sa Davao Oriental. Ipinagmalaki ng Pangulo ang mga naging kontribusyon ng national government, lalong-lalo na ng DSWD, ng DPWH, at ng DALG sa patuloy na pagbangon ng mga kababayan nating naging biktima ng bagyong Pablo at maging na mga nakaraang pag-uulan o ng bagyo tulad ng bagyong Agaton. Sa pasimula, ayon sa kanya, mahirap talaga ang pagbangon. Pero dahil na rin sa nagkakaisa ang mga kababayan natin at ang pagtutulungan ng mga taga Davao Oriental din, ay gawa na mga itong ipakitang kayang-kayang solusyonan ng mga taga Davao ang pagbangon, lalong-lalo na sa mga panahon na kinakailangan ding tugunan ng pamahalaan ng iba pang mga lugar na sinalanta rin ng bagyo tulad ng Yolanda at ng Bohol o ang lindol sa Bohol. Sabi ng Pangulo kanina nung nasa helicopter ito at binabaybay ang Davao Oriental, wala itong duda na nagbago na nga at tuluyang nakabangon na nga ang bayan ng Katiil o ang probinsya ng Davao Oriental matapos ang mapanirang bagyong Pablo noong 2012. Subalit ayon sa kanya, maging ganun man ang naging pagsubok ay dahil sa malasakit, damayan at dedikasyong bumangon ng mga taga Davao Oriental ay natulungan ng mga itong makabangon at tuluyang mawala ang naging epekto ng kalamidad. Bagamat may mga ilan pa mga residente rin tayong nakausap kanina na may mga kulang pa sa kanila, lalong-lalo na sa pagpapatupad ng mga programa ng DSWD, ay minarapat ko ring ilapit ito mismo kay Regional Director Presi Razon ng DSWD at personal niyang tiniyak sa atin na kailangan ang mga problema na ito ng ating mga kababayan na naunang sinalanta ng ni Pablo at dinagukan pa ng bagyong Agaton. Sa mga oras ito, ay nandito at hindi pa rin tumitigil sa pagpupulong ang mga LGU sa pangunguna ni si Governor Corazon Marañon at ng DSWD para sa pagbibigay pa ng mga karagdagang programa at livelihood sa mga ating mga kababayan dito po sa Davao Oriental. Ang Pangulo ay sumunod na bibisita sa bahagi naman ng Bohol. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.